So ito mga kapatid, no? Project natin ay isang Polynesian na... Hindi Polynesian. Kala ko Polynesian. Gladiator pa rin gagawin natin. Hindi ako ready. Yari. Tangin admin to. Ito siya. Sabi daw Polynesian. Ayop naman talaga. Oo. Sabi ni Mrs. Anong gawa ko bukas? Polynesian yun sa binte, paikot. Isang araw pa pala yun. Ha? Sa 10-11. Sabi ko, boss, hindi na natin ito ilalak ha. Sabi ko ganun. Nga ako eh. Half sleeve para paikot, pero hindi Polynesian. Nag-iisip na ako ng gagawin ko eh. Di ba, pagdating yung pangalan, gagawin natin dyan. Ang lakas, ang angas ko pa eh. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, Kasalanan niya. Kita niya na siya. Sorry na. Hingin mo na sorry. So, malambot ang puso ko, syempre. Babawi yan mamaya. Maganda-ganda buka niyan. Kamusta naman, bossing? Dali naman natin, no? Itong babae, sino ba to? Misis mo? Tapos, dalawang anak mo to? kambal. Kambal. Puro, ano pa na to? Amazona. No? Ikaw tong gladiator, tapos yung lahin mo sa ibabaw, no? So, mapapansin natin mga kapatid, no? Itong piyesa na to, medyo nilikahan natin. Kasi nga, ito yung nasa labas. Kumbaga, mas gusto natin na readable tong part na to dito sa part na to. Yan. Ginamit na lang natin yung space na to na magamit natin lahat yung parte ng balat niya. So, meron tayong dalawang rito, gladiator ulit. So, nag-represent sa kanyang kambal, mga kapatid. Tapos yun na nga, medyo nag-less lang tayo ng size dito. Konting-konti lang naman. Pero hindi naman siya halata, mga kapatid. Tapos yung dugtungan dito, yan yung mga nawalang karugtong naman ng sungay ng usa na iko-connect natin dito sa kabila. Ang project natin ay isang half sleeve wrap around at hindi siya Polynesian. Oo nga, hindi naman siya halatang Polynesian, no? Mali-Greek pala. Mali-mali po yung ating admin, mga kapatid. Pero okay lang. Sa lahat ng panahon at pagkakataon, lagi tayong handa. Pasaloy na to! Yari! Gulat din ako kasi kumbaga yung mindset ng artist is importante yun eh. Pero nagulat din ako, buti na lang handa si Bossing Lloyd sa kung ano talaga yung gusto ng client. Talagang literal na kamot ulo ko, bakit ganun yung sinasabi niya? So ito mga kapatid, no? Project natin ay isang Polynesian. Polynesian, tapos nakailang correct na ako sa kanya, tapos balik pa rin siya sa Polynesian. Kaya inawakan ko na siya, sabi ko, Polynesian, hindi po Polynesian, sabi. Naayos naman niya agad. Nakabawi agad siya. Tsaka yun yung maganda sa kanya kasi mabilis siyang naka-come up ng custom design based dun sa ginawa ko, binigay ko sa kanyang idea. Sir, pasensya na, Polynesian yung nagawa ko. Patay tayo dyan, aray ko. Nakita ko naman sa mga previous vlog niya. Nakakausap niya yung kliyente or yung na maayos. Hindi naman siya yung ipipilit niya kung ano yung gusto niya. Baga nakasupport lagi para sa akin. Talagang kailangan nilang i-correct yun kasi syempre hindi pwedeng ipilit yung mali tsaka yung ayaw eh. Kailangan talaga pagdating sa ganitong klase ng sistema na ginagawa natin, kung napapansin nyo, napapanood nyo mga kapatid, na gumagawa tayo ng design kaharap yung kliyente. So, syempre, alam ko na less yung pagkakamali doon gawa nga ng habang ginagawa yung design kaharap siya, so lahat ng gusto niya makita at gusto niya idagdag doon sa piyesang ginagawa natin, masasabi niya kagad. Maliban naman doon sa part naman, kung sakasakaling nagkamali ako ng itin na to, tapos iba to yung pero para sa akin, napakalabo niyang mangyari. Maliban na lang kung tulog siya habang tinatatuan ko.
Pero syempre, for the sake of argument, syempre talagang kahit ako, mapapahiya ako doon sa tao na ano, ba't, oo nga no, ba't yung nagawa yun, hindi pa ito yung gusto niya. Wala na magagawa doon. Syempre, andun na yun, nangyari na, hindi ka talaga ng sorry na lang, hindi ka talaga ng sorry doon sa kliyente mo na ito yung kinalabasan. Kasi nga, dahil nga, masyado kang focus at masaya doon sa iniisip mo na ito dapat gagawin ko eh. Nagkamali na ako, marami na akong pagkakamali. So, andyan na yung unang-unang pagkakamali na simple lang naman. Halimbawa, pangalan. Meron doon isang letra na bago. So, hindi ko na mababago yun. Yun ang isa na pagkakamali na nagawa ko sa tattoo na talagang halata at obvious. Pangalawang pagkakamali, ito na siguro yung parang ipinilit ko yung isang pyesa doon sa paglalagyan ko na kahit maliit. So, ito yung mga experience ko na dapat pala, kung maglalagay ako ng ganitong klase ng pyesa dito, dapat yung paglalagyan is magamit ko na para mas maganda. Kumbaga, hindi na to yung para lang sa, dahil ito yung ibinayaran nun eh. Sa akin, hindi na ganun. Okay na ako dyan sa binayad mo. Kung kailangan kong lakihan to, iniisip ko kasi dadagdagan ko pa yan pag nilakihan, di ba? Hindi na, akin na yan, ito na yan. Kung ito talaga yung pinag-usapan natin, tapos merong kailangang idagdag dyan para mas maging maganda pa, gagawin ko yun at wala nang idadagdag pa. Hindi lang sa pagtatato, sa personal na buhay. Pag nagkamali tayo, kailangan natin itanggapin yun at itama kung anong pagkakamali. Lahat naman tao nagkakamali, pero it's up to that person kung paano niya i-handle, kung paano niya babaguhin niya yung sarili niya. Una-una kasi, di ba, permanente yung tattoo. So, kung naimarka ko na yon at kung magagawa ko siya ng paraan, hindi ko na kailangan sabihin, gagawin ko na kagad. Gagawin ko na kagad ng solusyon. Pero kung doon sa pyesa na yun is talagang hindi ko na mababawi. Halimbawa, linyang itim, lumagpas talaga siya. Hindi ko naman mamargahan yun kasi mababalikan, mabubura. So pag binura ko naman yun, kakapal. Siyempre, kailangan tanggapin mo yung pagkakamali mo. Ipaalam mo to, sabihin mo to na may konting pagbabago sa design yung nagawa natin, gawa nga ng may pagkakamali akong nagawa. So, siyempre, kailangan na compose pa rin. Kailangan i-open mo rin yung mga idea mo na gagawin dito nang sa ganun kung tingin ng kliyente is pasok pa rin naman doon sa konsepto niya, malamang sa malamang papayag naman yun. Pero yung pagtanggap sa pagkakamali, isang bagay yun para matuto ka. Kasi yun ang pinakamagandang mga nangyari nung nag-aaral ka yung pagkakamali mo kasi yun ang magtuturo sa'yo para maging tama. Yes, magagalit talaga sila. Magagalit na sila. Hindi masiguro sila magpakita ng dismaya. Pero ang masakit yun yung paglabas niya ng pintuan eh. Nawala yung yung tiwalang ibinigay sa'yo. Yun ang pinakamahirap eh, yung tiwala mawala. So syempre, di sir, okay lang. Okay lang. Grabe. Hindi mo lang. Alam mo yung mga ganung bagay. So, sa part na yon, iniingatan natin na syempre, huwag mangyari yon. At sana mga talaga, huwag mangyari. Diba? Kaya hanggat maaga, hanggat meron tayong hanggat di pa nagsisimula, talaga kailangan maging focus tayo sa ginagawa natin. Hindi sa akin nakakatuwa lang kasi at least, diba, binigyan niya ng ibang interpretasyon yung ibig sabihin ng pamilya. So, sa kanya, imbis na mga portrait ng kanyang mga minamahal. So dito is naisip niya, kaya great na rin yung ginawa niyang design. Ito ang aking daughter, ang aking anak na babae. Tapos ito naman ay ang aking anak na lalaki. Kambal kasi sila. So dito, hinanapan lang niyang magagandang karakter na magre-represent naman doon sa kanyang mga anak at asawa.